Alright, so today ay gagawa tayo ng drop-down menu dito sa Figma. So, sisimulan natin yan sa pag-create muna ng text. So, click natin yung type tool. Click lang natin dito sa working area natin. And then, let's type menu. So, zoom in lang natin ng konti. Ayan. And then, dito, make sure na yung kanyang alignment setup ay naka-align center. And then, naka-align middle. Para if ever magre-rename tayo ng mga duplicate niya mamaya, hindi mahirap. So, create na rin tayo ng rectangle placeholder. Then, para hindi natin maharangan yung nasa ilalim, right-click lang. And then, bring to front. So, para maging center na rin yung ating text at placeholder, select natin sila ng magkasabay. Then, dito sa design panel, click natin yung sa align center. Atakin rin natin yung placeholder para medyo malaki-laki yung space na pagsusulatan natin ng other options. Then, iselect natin sila parehas. And then, i-create na natin sila as component. Since component na yung ating placeholder at yung text, pwede na natin silang malagyan ng mga transitions or yung interactions. So, before that, gawin muna nating white yung ating placeholder. Yan, para totally kitang-kita siya dun sa ating frame. So, right-click na natin. Then, lagyan natin ng add variant. So, pag nag-add tayo ng variant, ang goal natin dito, itong menu, kapag hinover natin yung mouse natin, ay mag-highlight siya. So, rename na rin natin yung ating component. Ayan, yung title niya, palitan natin ng menu. And then, again, ang goal natin, kapag tinutok natin yung cursor, dapat mag-highlight siya. So, itong nasa taas yung default, yung nasa baba yung hover. Yan. So, syempre, kapag hino-hover natin yung ating cursor, dapat may effect siya na highlight. So, since puti na to, instead na maging brighter siya, gagawin natin tong grayish. So, to do that, double-click nyo lang yung mismong placeholder. Ibaba nyo lang yung kulay niya around gray. So, mga dito na lang banda. Lighter gray lang para hindi sobrang dilim. And then, okay na tayo. Sa prototype, i-click nyo lang yung default menu natin sa taas and ililink natin papunta dito sa baba. So, yung kanyang interaction, lalagyan natin ng trigger na while hovering. So, para pag nadaanan siya ng mouse, mapupunta daw siya dito sa hover and yung kanyang animation ay Smart Animate. So, Smart Animate para hindi naman masyadong bigla yung pagka-transition niya. Lalagyan natin ng konting delay. So, ease out. Sa duration, ito yung speed. Kung gaano kabilis mag-ease out. So, gawin natin 150 na lang para hindi masyadong mabilis at hindi masyadong matagal. So, pwede natin itong i-test. So, i-alt drag nyo lang yung ating default menu going outside doon sa kanyang component para magkaroon tayo ng tinatawag na instance. So, itong instance, hindi pa natin yan matetest kung wala tayong frame. So, let's create a frame and then pili tayo dito sa right side ng mga presets. Then, hindi naman masyadong importante kung anong klaseng presets dahil prototype pa lang naman yan. Palitan na rin natin yung fill color ng preset para makita natin yung contrast ng menu na gagawin natin. So, i-rename na rin natin yung ating frame ng frame test. Okay. Then, since meron na tayong frame, pwede nyo nang hatakin yung instance papunta sa loob ng frame. So, medyo hindi natin nakikita yung contrast kasi puti din yung background. So, lalagyan natin siya ng drop shadow effect. Hindi naman maapektuhan yung component nito kasi nasa labas na po yung ating instance. So, separate object na silang dalawa. Though nakalink sila sa isa't isa. So, palitan natin yung level ng drop shadow. Gawin lang natin 1 para hindi masyadong malayo. Then, pwede na natin i-click yung frame. Then, punta tayo sa design panel. Then, click yung test. So, yan yung preview. Nakikita nyo pag tinututok ko yung cursor, na-hover natin yung mouse, nagkakaroon siya ng effect ng highlight. So, close na natin.
then this time, gagawin na natin yung drop-down menu. So, ilalabas muna natin yung instance natin from the frame, papunta dito sa labas, kasi i-edit pa natin muna to. So, yung settings niya, hindi na natin babaguhin. Ang gagawin na lang natin is i-duplicate natin itong menu na to. Kasi diba remember, may effect na siya nung hover or yung highlights. So, i-retain na lang natin yon, and then, pararamihin na lang natin siya. Yan. So, i-remove natin yung drop shadow na tong mga nasa ilalim para yung naka-highlight lang yung mismong nasa taas na menu. So, ang gagawin natin, i-rename natin yung menu. Palitan natin ng pangalan na Option 1. Yan. So, duplicate lang. Siguro, gawa tayo ng mga option 2. Isa pa. Option 3. Last one. Gawa tayo ng 4. Para medyo marami-rami naman. Option 4. So, itong mga options na to, same rin ng menu na may effect sila nung nung highlight. So, i-create natin sila as component. So, palitan natin ito ng pangalan na drop down. So, again, lahat ng options na yan ay meron pa rin nung transition na highlight, no? Kasi duplicate lang sila nung naunang menu. Then, ayaw naman natin na pag nilapag natin sila sa frame, naka-expose agad yung mga options. So, gagawa ulit tayo ng instance. No? So, right-click lang tayo. And then, main component, add variant. Okay, so sa variant na yon, yan yung nasa taas, dapat nakatago pa yung mga options. So, buburahin natin yan. No, so, select lang natin, double click, then shift click para ma-select yung other options, then delete. Ngayon, pag magpo-prototype, make sure i-double click yung mismong placeholder ng menu para siya lang mismo yung exact na i-click para ma-link dun sa baba. No, so, click natin yung interaction papunta dito sa ilalim, then make sure na yung trigger ay on click, then yung kanyang animation ay instant. So bakit instant? Kasi kapag ka naka-smart animate to, nawawala-wala sa position yung ating placeholder, so hindi magandang tignan. So ganun din ang gagawin natin dito sa ilalim. Kapag ka-click natin yung menu, dapat babalik siya dun sa state na nakatago pa yung mga options. So, on click ulit yan, naka-instant, and then, okay na yun. So, pwede na nating i-drop, i-alt drag yung menu na to para makagawa tayo ng instance nitong drop menu. Yan, pabalik dito sa frame. So, iti-testing na natin. Preview. So, yan yung hover. Kitna muna natin. Yan. So, itong nasa left, yan yung animation na pag hinover, nag-highlight. Itong nasa right side naman, yung nagda-drop down. So, yun lang. Thank you and God bless.